kanino ka nakikinig pagdating sa pagpayo. Yung mga tao na nakakapagbigay sa'yo ng payo, yung pala, wala namang basihan yung payo nila. Nung una, may mga family members kami na hindi believe doon sa mga pinlaplano ko na pagnenegosyo. Pagka kinukwento mo pa sa ibang tao, lalong hindi natutuloy eh. Work in silence. Kumbaga, hindi mo na kailangan na i-broadcast pa na kailangan kong gawin to, gagawin ko to. Matagal siya sa abroad, hindi nag-stay ng matagal sa Pilipinas, katutulong sa pamilya, eto na ngayon. Tumanda na siya, hindi na makabalik sa abroad. Yung ipon natin, saglit na saglit lang yan mauubos. And the best talaga nito is Magandang araw po, ako po si RP, si Jim D po. So meron po tayo another proof of completion at makikita nyo makulay ang buhay. So ang topic natin for today is doon sa mga taong nagbibigay ng mga payo. Kanino ka nakikinig pagdating sa pagpayo? Kasi sa totoo lang, pag minsan kasi, alam mo yon, may mga tao ka maririnig na magbibigay sa'yo ng payo sa business, di ba? Na akala mo na very confident sila doon sa mga sinasabi nila, pero pag tinignan mo, yung background nila, wala palang, either walang experience sa negosyo, or may experience sa negosyo, pero failure yung negosyo na napili nila. So, ang nangyayari tuloy, nagiging negative yung pag-iisip mo. So, imbes na ma-motivate ka na magtayo ng business, lalo ka tuloy na nanghihina ang loob mo. Kasi, yung mga tao na nakakapagbigay sa'yo ng payo, yung pala, wala namang basihan yung payo nila. So, ilan na sa atin na naka-experience nito kasi ako man, nung una, may mga family members kami na hindi believe doon sa mga pinlaplano ko na pagnenegosyo. Actually, isa sa mga naging kliyente natin, si Raymond Castro ng Herona Tarlac, isa yan doon sa mga nakausap ko na talagang sinikreto niya yung pagtatayo ng gym business, hindi niya pinaalam sa mga kaibigan niya, hindi niya pinaalam sa mga kamag-anak niya. So doon sa asawa niya lang na ipinaalam. Kasi ang reason niya is, pag minsan, pagka kinukwento mo pa sa ibang tao, lalong hindi natutuloy eh. Tapos may mga tao na magbibigay ng unsolicited advice na nangihina pa yung loob mo. Pero ngayon, ang punto ko kasi, siguro dapat sa tamang tao kayo magtatanong. Doon sa mga taong successful sa buhay nila, doon tayo dapat nanggagaling yung mga advices natin. Kasi parang yung iba kasi, porket naging negative na yung isipan nila, doon sa ano na yun, pati ikaw madadamay ka doon. Pero ako, hindi talaga ako magsasawa na i-preach. Kasi katulad niya, nung isang araw lang, di ba, nag-post ako, may dalawa tayong kliyente doon, si Sir John Nathaniel na Isabela. So nag-comment siya doon sa YouTube channel natin na pangdalawa na niya na ano yun, gym business. So dati nanonood lang siya sa atin, ngayon nakadalawang successful na gym business na siya. So yun ang nakakatuwa kasi alam mo yun, yung mga tao na nagtiwala sa'yo. So nagtiwala sila sa atin. Tapos sabi ko nga, hindi natatapos doon yung ano eh, yung relationship natin sa mga kliyente natin. Hindi natatapos yung relationship natin sa pag-deliver ng mga gym equipment, di ba? So yan, dahan-dahan nagagabayan natin yung mga kliyente natin hanggang maging successful talaga. So nakakatuwa. Ngayon, ang sinusubaybayan ko talaga ngayon, si Sergeant Egay kasi laging ako updated dun sa operation ng gym business niya eh. So nakikita ako, daming tao, daming kabataan na nahihila si Sergeant Egay doon sa gym niya sa Silang Cavite. So nakakatuwa kasi puro mga bata yung nakikita ko na, alam mo yun, itong mga kabataan na to, na ilalayo ni Sergeant Egay doon sa, it's either sa mga hindi magagandang bisyo, alam naman natin yun, or na ilalayo natin sila naman doon sa mga inactivity or yung na-addict naman sa mga gadget or games yung mga bata. Yung pagpunta ng mga bata sa gym, napakagandang ano yun, kumbaga hobby na maituturo sa kanila. So ito si Sergeant Egay nakakatuwa kasi nga nakikita mo successful yung gym business niya. So dito tayo ngayon, doon ako pumapasok si RP ng Gym Depot. So ako, hindi po ako nagtuturo sa inyo base sa kung ano yung nakikita ko sa internet. Sa totoo lang, wala ka naman makikita na
na content creator sa internet na nagtuturo ng gym business nila. Wala akong alam na gano'n. So, kaya lahat ng itinuturo ko po sa inyo is base sa totoong naging experience ko. So, yung mga pagkakamali ko, tinuturo ko rin yan para wag niyong tularan. Yung mga mabubuti at magaganda kong mga na-experience, yun naman ay sinishare ko sa inyo para tularan nyo. So, yun ang sinasabi ko na sana sa tamang tao kayo makikinig. Kasi katulad yan, may bisita rin ako kanina, si Sir Jojo ng San Pablo, Laguna. So may naikwento siya doon sa kamag-anak na nilapitan niya, tapos na-discourage, dinidiscourage siya, o alam mo ba yung business na papasubukin mo? Chuchu-chuchu, etc. etc. Pero imbes na ma-discourage siya, naglakas loob siya magtayo na sarili niyang business. Although hindi sa akin kumuha na equipment si Sir Jojo way back 2011 pa to nung nagtayo siya na sarili niyang gym. Pero ito, mula 2011, dumaan pa yung pandemic, hanggang ngayon 2024, buhay pa yung gym niya. 'Di ba? Yun yung mga tamang desisyon eh. Kasi kaya mabuti pa nga pag minsan na sinasarili na lang natin yung mga ganito kasi naghahanap tayo ng lakas ng loob para pasukin tong business na to. Shoutout din kay Ma'am Irish. Pero hindi ko nababanggitin kung saan siya, kaya secret yun. Si Ma'am Irish is ganoon din. Galing sila dito, matagal niya ng plano na magtayo ng gym. Pero nabuhay yung kanyang kagustuhan magtayo ng gym mula nung napapanood niya yung mga YouTube natin. So, mas mabuti pa nga gano'n na kumbaga work in silence. Kumbaga hindi mo na kailangan na i-broadcast pa na kailangan kong gawin to, gagawin ko to. Gulatin mo sila. Gulatin mo sila na magtatayo ka na lang ng gym business mo. Alam mo, kagaya ng paulit-ulit ko na sinasabi sa inyo, kung ngayon ka lang nanonood, napakagandang gym business nito. Napakagandang business ito. Yung susunod natin na episode, tuturo ko sa inyo. May napanood ako YouTube channel tungkol sa finance na ang kailangan mo pala na maipon, maipon para sa retirement mo is at least makapag-ipon ka ng 15 million pesos. 15 million pesos ang kailangan mo para mabuhay ka ng maayos galing doon sa passive income or pension mo. Pero napakalaking pera noon. Ilang Pilipino ba ang kayang mag-ipon ng 15 million pesos? Mabibilang mo lang siguro. Pero itong ino-offer ko sa inyo, hindi mo nga kailangan gumastos ng 1 milyon para mabuhay ng maayos sa kikitain mo sa gym business. At pag-usapan natin yung OFW na nag-i-inquire sa atin. Pero bago yun, i-proof of completion natin tong kay Sir Lloyd Galido ng Imus, Cavite. So, halo-halo to. Itong mga dilaw is para kay Sir Lloyd. So, ito, makita mo, may Smith machine na order sa atin si Sir Lloyd. Selectorized, Super Rack. So, ito, dalawang to, sabi ko nga, nalilimutan ko, gawa natin ng video. So, ito, pag pinagduktong mo itong dalawang to, giging crossover. Kita nyo naman, crossover to. Tapos to, squat rack sa unahan, lat pull down. So, 6 na tao ang sabay-sabay na makakabuhat dito. Ito, meron din tayong sa likod, assisted squat with standing calves. Tapos ito, seated chest press. Ito, ano to? Bumili tayo ng imported na gym equipment para gayahin natin. Kaya tingnan mo, ang itsura nito, gayang-gaya sa imported na gym equipment. So again, meron tayong flat, hammer flat bench, hammer shoulder press, hammer incline press, dips, tapos yung 3 bench press, flat, incline, decline, utility bench, hammer row, preacher curl, leg press, hammer chest fly, seated leg curl, lying leg curl, T-bar, plus may plate rack and may dumbbell rack. So, yung nabanggit ko kanina, may nag-inquire naman sa atin na na isa sa mga kapatid natin na OFW. Nakakatuwa, pansinin niyo yung mga yung mga nagko-comment sa YouTube, talagang nagma-manifest sila na na makapagtayo ng gym. Tama naman yan sir Kasi sir, kasi lahat yan manggagaling sa utak. So, kung maipoprogram mo sa sarili mo, yung kagustuhan mo na makapagtayo o makagawa ng isang bagay,
Magkakatotoo yan, lalo na pagka alam mo yun, hinaluan mo ng aksyon. So yung nag-inquire sa atin na OFW, nalimutan ko yung pangalan, na nakasakay siya sa barko. So parang every 6 months, nauwi siya, tapos ilang buwan dito mag-i-stay, tapos barko na naman. Ngayon, sabi niya nga kasi, yung mga kagaya niya, talagang hari. Hari talaga pag umuwi sila ng Pilipinas. Kasi sabi niya, dati tambay lang ako. Hindi ako pinapansin ng mga kapitbahay, kakilala ko. Pero ngayon, na nagbabarko na ako, grabe. Talagang parang piyesta. Hari talaga ako pagdating kung paano ko asikasuhin, paano ko tratuhin. Pero natatakot siya kasi napapanood din niya yung yung mga makikita mo sa mga reels na mga dating OFW na nagpakatagal sa ibang bansa, nagsuporta sa pamilya nila, pero pag uwi ng Pilipinas, hindi nakapag-ipon, para silang basura na tinrato ng mga mahal nila sa buhay. Lalo na yung yung experience ko, nakakilala ko, na tumanda na siyang binata. So, Saudi siya. Kagaya na sabi ko, Saudi yun. Dati, pag dito sa Cavite, pag Saudi ka, talagang yayamanin ka talaga nun. So, ito, pinag-aral niya yung mga pamangkin niya. Pamangkin sa kapatid, pamangkin sa pinsan, kasi, wala naman siyang pamilya. Sabi ko nga, naging matandang binata eh. So, lahat yung ginastusan niya. Matagal siya sa abroad, hindi nag-stay ng matagal sa Pilipinas, katutulong sa pamilya, eto na ngayon, tumanda na siya, hindi na makabalik sa abroad. Ngayon may mga sakit na siya. Nakakalungkot kasi once in a while makikita mo pag-alagala na lang siya. Hindi ko naman siya sabihin parang taong grasa, pero alam mo yun, palakad-lakad. Pag malaman mo yung totoong storya, pinagtatabuyan na siya. Kumbaga, pinagtatabuyan, pinagtuturuan, nung mga kamag-anak na tinulungan niya. Dapat kasi magtitira tayo para sa sarili natin. So ano yung pinakamaganda na paraan para maprotektahan natin yung sarili natin sa ganito? So the best talaga nito is makapagpundar tayo ng negosyo. Hindi tama na makapag-ipon tayo. Kasi yung ipon natin, saglit na saglit lang yan mauubos. Yun yung kakulangan eh. Sana ituro sa akin ng mga magulang ko, tinuruan ako ng mga magulang ko na mag-ipon galing sa negosyo. Pero natigil doon eh, mali yun. Dapat yung inipon mo, hahayaan mo yung pera mo ang magtrabaho para sa iyo. So ito, tinan mo, pag maitayo mo tong gym business na to, lalo na nasa bahay mo lang, pasok na lang na pasok sa iyo yung pera. Tapos ang tanong doon, hanggang kailan mangyayari yun? Mas tatagal pa ang buhay ng bakal na to kaysa sa buhay mo, sinisigurado ko sa iyo. Kasi bakit? Ito kahit ilang generation ang abutin nito, buhay pa tong bakal na to. Kaya nga maganda rito, ma-invest mo para sa sarili mo, pero balang araw pwede mo ipamana sa anak mo. At yung anak mo, pwede ipamana sa mga apo mo. So yun yung kagandahan ng gym business. Hindi po talaga ako magsasawa na mag-promote ng gym business. At hindi to sales talk. Never ako nag-sales talk kasi never ko sinabi bumili kayo sa akin eh. Kahit kanino kayo bumili, okay lang yun. Ang punto ko, yung gym business, regardless kung kanino mo man kunin, napakaganda po ang gym business. So ako po ulit si RP, ng Gym Depot. Maraming salamat po.